Sa bawat hakbang natin sa buhay, tila ba tayo ay naglalaro sa isang mapanganib at masalimuot na laro? Ang bawat desisyon na ating ginagawa ay maaaring magdulot ng tagumpay o pagkabigo. Parang isang laro na puno ng hamon, ang mga patakaran ay hindi laging malinaw, at ang mga kalaban ay hindi laging nakikita. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy tayong naglalaro, at patuloy tayong lumalaban. Kamakailan ay naging usap-usapan ng trahedya sa likod ng pagpapakamatay ng isang 21 taong gulang na Chinese gamer na kilala sa bansag na Fat Cat. Ito ay naging pangunahing usapin sa social media ng China, maging sa kalapit nitong mga bansa sa Asia. April 11, 2024 napaulat ang pagpapakamatay ni Fat Cat sa pamamagitan ng pagtalon sa Chongqing Yangtze River Bridge, matapos makipag-iwalay sa binata ang kanyang virtual girlfriend na si Tan Zhu, na kanyang nakilala sa pamamagitan ng mobile game na Honor of Kings. Natagpuan ang katawan ni Fat Cat makalipas ang 12 araw sa Yangtze River. Siya ay 21 years old. Maraming espekulasyon ang lumabas sa social media matapos ang pagkamatay ni Fat Cat. Umano, siya ay gumawa ng mga pinansyal na sakripisyo, at namuhay ng payak para makapagpadala ng pera sa kasintahan. Naging maingay ang alegasyon na nagbigay ang binata sa kanyang girlfriend ng higit sa 510,000 Chinese yuan, o humigit kumulang $71,000, sa loob ng 2 taon ng kanilang relasyon. Sa kabilang banda, pinabulaanan naman ni Tan Zhu ang mga alegasyon sa kanya maging ang pagparatang sa kanya na isa siyang gold digger. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin sa publiko at nagpahayag ng kalungkutan sa pagkawala ng kanyang kasintahang si Fat Cat. Habang ang balita ay kumakalat, ito ay nagdulot ng maraming hashtag sa sikat na app sa China na Weibo, na may libu-libong netizen na sumasang-ayon at nagbabahagi ng kanilang mga pag-iisip at emosyon bilang tugon sa kwento. Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong huhuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. Si Fat Cat, na ang tunay na pangalan ay Liu Jia, o Pang Mao sa Chinese, ay ipinanganak sa Chenzhou, Hunan Province noong May 18, 2003. Siya ay galing sa isang simpleng pamilya. Mula sa libangan at dahil sa kanyang angking abilidad sa paglalaro ng mga online games ay ginamit ito ni Fat Cat para kumita. Siya ay naging isang game jockey at game booster. Dito, siya ay binabayaran para maglaro kasama ang ibang players para tulungan ang mga ito na makamit ang mas mataas na antas sa mga multiplayer online battle games. Nagparehistro si Fat Cat ng kabuuang 36 accounts upang matanggap ang mga order na maglaro ito ng online games. Ayon sa kanyang kapatid, napakasipag at determinado sa buhay ni Fat Cat. Kalimitan, ginugugol nito ang 16 na oras sa bawat araw para ma-accommodate ang mga customer nito sa online games. Siya ay halos hindi na lumalabas at wala ng social life. Hindi nagtagal, unti-unting nakilala si Fat Cat sa China bilang isang player ng mobile game na Honor of Kings. At sa bawat laro nito ay kumikita ang binata ng 20 Chinese yuan o $2.80. Umabot sa 18,000 katao ang naging loyal fans and customer ni Fat Cat sa paglalaro ng online games. November 2021 sa larong Honor of Games, nag-umpisang makilala ni Fat Cat ang babaeng si Tan Zhu, na ipinanganak noong 1997 sa Shizu, Chongqing. Dahil sa malimit na paglalaro ng dalawa ay unti-unting nahulog ang loob ni Fat Cat kay Tan Zhu hanggang sa naging virtual girlfriend niya ito at nabuo ang isang long-distance relationship. Ayon sa kanyang kapatid, si Fat Cat ay nagsimulang magtrabaho bilang isang professional video gamer bilang paraan na rin upang makakuha ng pera para mapasaya ang kanyang girlfriend, na umano ay palaging humihiling ng higit pa. Upang makaimpok ng higit pang pera, si Fat Cat ay namuhay ng simple at payak. At siya ay nagtangka na panatilihin ang sariling gastos sa pinakamababa. Naging priority ng binata na unahin ang kanyang girlfriend kesa sa kanyang pangangailangan. Ayon sa ulat, nakapagpadala si Fat Cat ng kabuuang 510,000 Chinese yuan kay Tan Zhu sa loob ng 2 taon nilang relasyon. Ang kabuuang halaga na ito ay katumbas sa 25,500 games na pinaghirapan ni Fat Cat, o 2 taon na walang tigil at pahinga sa paglalaro araw-araw.
Nagsikap na mabuhay si Fat Cat nang napakahirap para makasabay sa kanyang paggastos. Bawat araw, naglalaan lamang siya ng 10 Chinese yuan o $1.40 para sa murang pagkain na kalimitan ay gulay. Naging luxury na sa kanya ang pagkain sa McDonald's. Agad din napansin ng kanyang mga fans na nagpalit ito ng profile picture niya na isang pusa na may caption, "Ayoko kumain ng gulay, gusto ko kumain ng McDonald's." Dahil sa pagkamis na rin itong kumain sa nasabing fast food outlet dahil sa pagtitipid. Ipinagmalaki rin ni Fat Cat sa isang customer na nagtrabaho siya ng husto upang tulungan si Tanzu na magbukas ng isang flower shop. Nagawa niya ito gamit ang 300,000 Chinese yuan na pondo niya. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Kailangan niya ng pera para sa paglalakbay, pagkain, mga regalo, at mobile phone na kanyang ibinabahagi sa kanyang girlfriend. Hindi nagtagal, naisipan ding lumipat ni Fat Cat sa Chongqing para mapalapit at mas malimit makasama ang kasintahan nito. April 11, 2024, isang ordinaryong araw na may pighati at kalungkutan sa puso ng binata. Napagdesisyonan ni Fat Cat na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa Chongqing Yangtze River Bridge. Naganap ang insidente matapos makipaghiwalay sa binata ang kanyang kasintahan. Hindi naging madali ang naging search and retrieval operations para mahanap ang katawan ni Fat Cat dahil sa malamig at lawak ng Yangtze River. Makalipas ang 12 araw, natagpuan na nakalutang sa Yangtze River ang katawan ni Fat Cat malapit sa isang cargo ship. Bago ang trahedya, nakapagpadala si Fat Cat ng 60,000 yuan at 760 stem of flowers sa kanyang kasintahan bilang simbolo ng 760 days nila bilang magkarelasyon. Ang nasabing pera ay ang huling natitirang ipon ni Fat Cat sa kanyang savings. Hanggang sa huli nitong hininga ay ang kasintahan pa rin ang kanyang nasa puso at isipan. Maraming espekulasyon ang naglabasan sa social media matapos ang pagkamatay ni Fat Cat. Nagsimulang mag-imbestiga ang ilang blogger kung ano ang nasa likod ng kwento. Ang isang aspekto ng kwento na umagaw ng pansin ay ang pagsisiwalat hinggil sa paggastos ni Fat Cat ng lahat ng kanyang mga resources sa relasyon nito para sa kanyang kasintahan. Di umano, siya ay gumawa ng mga pinansyal na sakripisyo, at namuhay ng payak para makapagpadala ng pera sa kasintahan. Naging maingay ang alegasyon na nagbigay ang binata sa kanyang girlfriend ng higit sa 510,000 Chinese yuan, o humigit kumulang $71,000 sa loob ng 2 taon ng kanilang relasyon. Ngunit mariing namang pinabulaanan nito ni Tanzu. Nagsalita rin ang kapatid na babae ni Fat Cat na si Liu sa pamamagitan ng mga online channel, at naglabas ng maraming chat records sa pagitan ng binata at kanyang girlfriend. Hiniling ng kapatid na babae ni Fat Cat kay Tanzu na ibalik ang mga pera na natanggap niya mula rito. Matapos na makialam ang mga pulis, na ibalik sa pamilya ni Fat Cat ang humigit kumulang 130,000 Chinese yuan. Ang natitirang pera na nasa 380,000 Chinese yuan ay nasa pag-uusap pa rin at inilipat na ang kaso sa mga otoridad. Ipinahayag ni Liu Yi na nakakaramdam pa rin siya ng matinding kalungkutan dahil sa kamatayan ng kanyang kapatid. Ang publiko ay talagang naapektuhan sa istorya ni Fat Cat, partikular ang mga loyal fans nito. Pagkatapos malaman ang mga pinagdaanan at buhay pag-ibig ni Fat Cat, maging ang naging pagtitipid nito sa pagkain, ay marami sa mga taga-suporta nito ang nagpadala ng take-out na pagkain sa tulay kung saan siya tumalon. Karamihan sa mga ito ay umorder online at pinadeliver sa Chongqing Bridge ang mga regalo at pagkain gaya ng McDonald's. Maraming media outlets ang nag-cover sa mga kaganapang ito matapos umingay sa publiko ang pagkawala ni Fat Cat. May pampublikong panawagan rin na bigyan ng parusa ang kanyang ex-girlfriend dahil na rin sa mga negatibong pagbabatikos ng mga ilang online channels and accounts dito na nakaapekto sa pagtingin ng ilang netizens hinggil sa nangyaring insidente. Hiniling rin ng ilang tagahanga ni Fat Cat na isa-publiko ang kaso. May 3, 2024 naglabas ng pahayag sa publiko si Tanzu, ang kasintahan ni Fat Cat, at mariing na pinabulaanan ang mga paratang sa kanya. Ayon kay Tanzu, sa loob ng 2 taon nilang relasyon ni Fat Cat ay nakapagpadala ito sa kanya ng kabuuang 867,420 Chinese yuan. Ngunit, naibalik rin niya kay Fat Cat ang kabuuang 522,457 Chinese yuan sa loob ng 2 taon nilang relasyon. Kaya ang kabuuang halaga na natanggap niya kay Fat Cat ay nasa humigit kumulang 350,000 Chinese yuan lamang.
At hindi 510,000 Chinese yuan na naunang inilabas sa publiko. Ibinahagi rin niya na naging masalimuot ang kanilang relasyon at halos maghiwalay sila ng ilang beses. Ayon sa ulat, sa bawat pagkakataong nag-aaway ang dalawa na nauuwi sa hiwalayan, ay nagbabanta si Fat Cat na gagawa ito ng mga hindi kanais-nais na gawain upang bumalik sila sa isa't isa. Gayunpaman, sa kabila ng pagbabatikos ng publiko kay Tanzu at sa pagtawag sa kanya bilang isang gold digger, ay humingi pa rin ito ng paumanhin sa lahat. At nagpahayag ng kalungkutan sa pagkawala ng kanyang kasintahang si Fat Cat. Hindi naman sinang-ayunan ng kapatid ni Fat Cat ang bersyon ng istoryang ito ni Tanzu. Kaya ang kaso ay pinaubaya ng pamilya sa mga otoridad. May 19, 2024, naglabas ng ulat ang Nanan District Branch ng Chongqing Municipal Public Security Bureau hinggil sa kaso ni Fat Cat. Nahahati sa tatlong seksyon ang naging ulat ng otoridad. Ang una ay tungkol sa relasyon ni Fat Cat at Tanzu. Ayon sa ulat, nakilala ni Tanzu at Fat Cat ang isa't isa habang naglalaro ng online games at naging magkarelasyon sila ng higit sa 2 taon. Nakilala nila ang pamilya at mga kaibigan ng isa't isa, at naisapubliko ang relasyon nila. Noong February 2023, sinabi ni Tanzu kay Fat Cat na ayaw na nito ng long-distance relationship. Dahil dito, lumipat si Fat Cat mula sa Hunan patungong Chongqing upang makasama ang kasintahan. Ang flower shop na naisapubliko ay isang kooperasyon ng dalawa. Pumayag si Fat Cat na maglaan ng 70,000 Chinese yuan at si Tanzu naman ang responsable sa operasyon. Noong February 2024, ipinakilala ni Tanzu si Fat Cat sa kanyang mga magulang, kaibigan, at kamag-anak sa kanyang hometown. Totoo na ang relasyon ng dalawa ay hindi perpekto. Nagkakahiwalay at nagkakabalikan rin sila ng maraming beses. Noong April 5, nagpadala si Tanzu ng mensahe kay Fat Cat na dapat silang magpahinga muna sandali at makapamuhay ng sarili nilang buhay, at nitong April 10, isang araw bago ang pagpapakamatay ni Fat Cat, ay nakapag-usap pa ang dalawa. Nagpadala si Fat Cat ng isang WeChat message sa kasintahan upang ihabilin nito ang flower shop. Sa nasabing conversation ay nabanggit rin ni Fat Cat ang pagpapadala nito ng mahigit sa 66,000 Chinese yuan sa kasintahan. Dito ay makikita rin ang mariing na pagtutol ng kasintahan hinggil sa pagpapadala ng pera. Pagkatapos ng WeChat conversation ng dalawa ay agad blinok ni Fat Cat sa Alipay ang kasintahan para hindi na nito maibalik ang pera. Noong umaga ng April 11, nagpadala si Fat Cat ng isang WeChat message na may mensahe. Tapos na tayo. Ilang oras ang makalipas ay tumalo na ito sa ilog. Samantala, ang ikalawang ulat ng otoridad ay hinggil sa isyu ng pagiging gold digger ni Tanzu. Ayon sa otoridad, may joint Alipay account si Fat Cat at Tanzu. Narito ang mga tala ng paglipat ng pera mula sa simula ng kanilang relasyon noong 2021 hanggang 2024. At dito nakadetalye kung gaano kalaki ang pera na nailipat sa pagitan ni Fat Cat at Tanzu. At noong May 11, itinukoy ng pulisya na ang kasong ito ay hindi nagpapakita ng crime of fraud o krimen ng pandaraya. Ang mga magulang ni Tanzu at Fat Cat ay nakarating sa isang kasunduan at ibinalik ni Tanzu sa pamilya ang mga natitirang pera na kanyang nakuha habang sila ay nasa relasyon. Samantala, ang ikatlong seksyon ng ulat ng otoridad ay hinggil naman sa hinaing ni Tanzu laban sa paglabag ng kapatid ni Fat Cat sa kanyang privacy. Napag-alaman ng pulisya na sinadya ni Liu Yi, ang kapatid na babae ni Fat Cat, na ilagay si Tanzu sa sitwasyon para ito ay maabuso sa internet. Dahil na rin sa pagpo-post nito ng mga private chat conversations at record ng money transfer sa pagitan ng magkasintahan. Pinatunayan ng pulisya na ang kapatid ni Fat Cat ay nagplano na pamunuan ang mga opinyon ng publiko para atakihin si Tanzu. Pinili lamang nito ang ilang mga mensahe sa chat history ng kapatid niyang si Fat Cat, pagkatapos ay binago ang ilan sa mga mensahe para magmukhang masama sa publiko si Tanzu. Idagdag pa ang paggawa ng kapatid ni Fat Cat ng maraming social media accounts upang mag-spam ng mga komento at makaapekto sa opinyon ng iba para atakihin at magsalita ng hindi maganda kay Tanzu. Ipinost rin online ng kapatid ni Fat Cat ang address, mga account, at iba pang personal na impormasyon ni Tanzu. Sinadya rin niyang kumuha ng mga selfie na ipinapakita na siya ay naghihirap at nalulungkot, mag-ara, at walang make-up upang makuha ang loob at awa ng publiko.
Dagdag pa, ang kapatid ni Fat Cat ay nagbukas ng live broadcast na umiiyak na tila kaawa-awa upang makakuha ng simpatsya mula sa mga netizen. Ito ang naging dahilan para tirahin at mabash online si Tanzu ng mga netizen. Maraming hindi magagandang mensahe ang natanggap ni Tanzu. May ilang netizen na lumampas sa hangganan ng pang-aapi. Ipinost ng 3 netizen ang numero ng telepono, address, ID card, at Alipay account ni Tanzu online. Dahil dito, pati sila ay maaaring makasuhan. Ginawa ng kapatid ni Fat Cat ang buong kwento dahil hindi siya nasisiyahan sa halaga ng pera na ibinalik ni Tanzu sa pamilya. Dagdag pa, ang isyu na ito ay nakatulong upang siya ay maging kilala, dahil ang bilang ng kanyang mga tagasunod sa SNS ay tumaas ng napakalaki mula sa 200,000 hanggang 2 milyon. Bilang conclusion sa naging ulat ng pulisya, narito ang kanilang napagtanto. Una, totoo ang relasyon nila Fat Cat at Tanzu, ngunit ito ay hindi perpekto. Nag-break at nagkabalikan sila ng maraming beses, at ito ay mukhang unhealthy relationship. Nasambit rin ni Tanzu na sa tuwing sila ay nagkakahiwalay ni Fat Cat ay nagbabanta ito na sasaktan niya ang kanyang sarili. Ikalawa, ang gastos sa flower shop ay isang negosyong pinagkasunduan nilang dalawa. Ikatlo, ang mga transaksyon na sinuri ng pulisya ay nagpapakita ng karaniwang mga gastos para sa 2 tao na nasa isang relasyon at nagpaplano para sa kanilang buhay sa hinaharap. Ikaapat, tinukoy ng pulisya na ito ay hindi isang kaso ng pandaraya o fraud. At ikalima, ginamit ng kapatid ni Fat Cat ang internet upang apihin si Tanzu. Sinadya rin niyang ipakita ang sarili bilang isang api at kaawa-awang biktima upang makakuha ng simpatsya sa publiko. Sa kasamaang palad, nagtagumpay ito hanggang sa lubos na naabuso si Tanzu sa mga social media platform. Sa kasalukuyan, banned na ang social media account ng kapatid ni Fat Cat.